Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagagalak sa araw na ito dahil inaalala natin ang Pentekoste o ang pagbaba ng Banal na Espiritu sa mga apostol. Ito ang umpisa ng ating inang simbahan. Ang Banal na Espiritu ay hindi man natin nakikita, pero nararamdaman natin. Alam na alam mo na naririto at gumagalaw ang Banal na Espiritu pag merong pagbabago sa isang tao. Pag tayo ay nilalapit nito sa ating Panginoong Hesukristo, pag merong pagmamahal, kapag merong kapayapaan. Mga kapatid, walang kwenta ang ating buhay kung walang Banal na Espiritu. Kaya minsan pa, hingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu para mapagpatuloy natin ang ating misyon dito sa mundo ng puno ng tuwa, galak, at kapayapaan. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi ang Banal na Espiritu ang namalagi sa atin, o hindi tayo ay nakinig at sumunod sa masamang espiritu, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama na Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pasikatin mo sa aming iyong kariktan at panatilihin mo sa aming loobin ang kaliwanagan ng Espiritu Santo na sa amin ay muling nagsilang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, puon, tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, puon, tanay yung baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa daming nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, puon, tanay yung baguhin. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, puon, tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman, sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, puon, tanay yung baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob
ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o Malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong aming tanglaw, kami yung liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and happy Sunday po sa inyong lahat. Gusto ko po kayong batiin, kayong lahat na sumusubaybay na happy birthday. Bakit? Birthday niyo po ba? Sino pong talagang may birthday? Ang ating simbahan. Birthday po natin. Ito po ang araw ng pagsilang ng ating inang Santa Iglesia. Dahil sa pamamagitan po ng pagdating ng Banal na Espiritu, dito nag-umpisa ang misyon ng simbahan. Kung wala ang Banal na Espiritu, hindi mag-uumpisa na gumalaw, na humayo, na mangaral ang mga apostol. Kaya naman, isang hiling natin, isang dasal natin, come, Holy Spirit. Ano man ang inyong pinagdadaanan, anumang hirap, anumang hamon ng buhay, ito po ang ating dasal. Come, Holy Spirit. Halina, Banal na Espiritu. At tayo ay nagpapasalamat sa Banal na Espiritong ito dahil hindi man siya natin nakikita, tayo ay palaging ginagabayan. Ako na lang po, bago ako gumawa ng aking homilya, yan ang palaging dasal ko. Come, Holy Spirit. Kaya ako po ay hindi natatakot at nangangamba dahil alam ko ano man ang sabihin ko dito, ito ay hindi galing sa akin, kung hindi galing sa Banal na Espiritu. Kaya nga po sa misang ito, ating purihin, ating pasalamatan, ating bigyan ng karangalan ang Banal na Espiritong ito. Palakpakan po natin ang Banal na Espiritu na kasama natin araw-araw.
Isang magandang tanong ito. Paano gumaling sa masakit na karanasan? What a very important question indeed. How to get healed from a hurtful, negative experience. Lahat po tayo may pinagdadaanan na masakit at mahirap sa ating buhay. Kapag niloko ka ng asawa mo behind your back, hindi mo alam, niloloko ka na pala ng iyong asawa. May ibang ka-text, may ibang kausap. Di ba napakasakit na kahit na nagpasori siya sa'yo, hindi mo pa rin makalimutan yung kanyang ginawa. Lalong-lalo na kung nagkaroon ng bunga yung pag-cheat ng iyong asawa, yung lokohin ka ng kaibigan mo, nilimas lahat ng inipon mo. Napakasakit. Yung ipahiya ka, sigawan ka ng boss mo, para bang pinagtatapak-tapakan ang iyong pagkatao. Yung bumagsak ka sa exam na yun naman talagang pinaghandaan. Yung hindi ma-approve yung iyong application na visa dahil yan na lang ang inaasahan mo para may angat mo ang iyong pamilya. Yung siraan ang magandang pangalan mo sa barangay o kaya sa baryo. Yung sabihan ka na wala ka ng chance na gumaling. Di po ba mga napakasakit na karanasan ito? Madalas, dala-dala pa rin natin sa ating puso. Hindi natin makalimutan. Hindi natin maaalis ang mga masakit na karanasan. At hindi po naiiba ang mga apostol sa ating mga pinagdadaanan. Kahit din naman po sila narinig natin sa Ebanghelyo na sila'y nagtago sa isang kwarto. Bakit? Nangangamba sila na baka sila naman ang isunod na patayin o ipako sa krus. Nalulungkot sila dahil yung kanilang inaasahan ng ating Panginoon ay pinatay. Para bang pinatay din ang kanilang pag-asa. They were disappointed. At nalulungkot din sila dahil iniwan nila ang ating Panginoon. They were also disappointed on themselves. Yan ang katotohanan, mga kapatid, na lahat tayo ay masasaktan at masasaktan sa buhay na ito. Lahat tayo ay makakaranas at makakaranas ng negatibo. Pero ang magandang tanong, ano ang magagawa natin pagkatapos natin makaranas ng pangit o hindi maganda sa ating buhay? Paano nga ba magpagaling o magpabuti dito sa ating naramdaman na napakasakit at napakahirap? Why is it important to heal quickly? Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kung hindi ka gagaling agad sa masama mong karanasan, baka ang iyong mga minamahal ay iyong saktan. Remember this very important lesson. If you do not heal from what hurt you, you will bleed on people who did not cut you. Bakit ba ang init ng ulo mo sa iyong mga anak? Dahil ba meron silang ginawa? Baka naman hindi. Baka nagagalit ka lang sa iyong mga kapatid. Pinagbubuntungan mo lang ng iyong galit ang iyong mga anak. Bakit ba wala ka sa mood dyan sa iyong asawa? Baka naman masyado kang stress sa iyong trabaho. Bakit biglang nag-iba na ang iyong ugali sa iyong mga kaibigan? Baka naman masyado mong dinadamdam yung iyong sakit, yung iyong karamdaman. Kailangan nating gumaling agad sa ating mga nararamdaman na sakit. Kung hindi, masasaktan natin ang ating mga minamahal. Ang kasabihan nga, hurt people. Ang mga taong nasasaktan, nakakasakit sa iba. Kaya ganyan po napakahalaga na bilisan nating pagalingin ang sugat ng ating mga puso at ng ating kaisipan. Alam niyo po ba, meron po tayong tatlong reaction o tatlong tugon tayo ay nakakaranas na hindi maganda sa ating buhay. The first response is, many times, we return the hurt that we receive. Pag ikaw ay nakaranas ng sakit, minsan binabalik mo ang sakit na yan sa ibang tao. Diyan tayo sanay sa paghihiganti. Kapag tinawag kang demonyo ng iyong asawa, madali, tawagin mo din siyang demonyo. Di po ba? Pag siniraan ka ng iyong biyanan, siraan mo din siya sa mga kamag-anak nyo. Habang nagmamaneho ka, bigla meron nag-cut sa iyong daanan. Madali, habulin mo, i-cut mo din siya. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Gantihan mo. Yan yung unang tugon natin pag tayo'y nakakaranas ng masama. Pero ang tanong, yan ba ang pinakamabuti? Alam natin ang sagot dyan. Mga kapatid, hindi mabuti na ibalik mo yung masakit na naranasan mo. Bakit? Dahil pag tayo'y naghiganti, madalas, hindi sapat yung ating paghihiganti. Kahit na murahin mo yung taong nagmura sa'yo, nararamdaman mo sa iyong puso, hindi pa rin sapat yun. Kailangan mo siyang suntukin. Mga kapatid, pag tayo'y naghihiganti,
pansinin niyo po kung ano nangyayari sa inyong kalooban. Lalong nagiging masama ang iyong mararanasan. Amen? So ano ang magandang gawin kung meron mang ginawa na masama ang ibang tao sa atin? We must return good for the evil that they have done. Yan po yung magandang tugon. Instead of returning the negative that you receive, you give something positive. Amen? Offer good for the evil that you receive. Kahit na sabihin mo, hindi patas, hindi yan, Ama, hayaan mo ang Diyos siyang magtama. Tandaan po natin, ng banal na Espiritu binigyan tayo ng kapayapaan. Si Jesus, minahal tayo. Yan ang panghawakan mo. Subukan niyo po sa susunod na ikaw ay makaranas ng masama galing sa ibang tao. Ito ang iyong pagdasal. Sabihin mo, I give you peace. I give you love. Kaya mong makabigay ng kapayapaan. Kaya mong ialay ang iyong pagmamahal dahil nakatanggap ka na galing sa Diyos. Huwag kang magsusumpa ng kahit sino man tao. Dahil ang iyong buhay magiging sumpa. Sabi ni Jesus, bless those who curse you. Yan ang unang gamot pag tayo ay nasaktan. You bless other people. Return good for the evil that you receive. Pangalawa, madalas ang tugon natin pag tayo ay nakakaranas ng masama ay inaabsorb natin, hinihigop natin yung masama na ginagawa ng ibang tao sa atin. Mga kapatid, when somebody is negative, you do not need to be also negative. Yan ang problema na napakarami sa atin. Hinahayaan natin na pumasok sa ating isip, sa ating puso, yung masama o sinasabi ng ibang tao, yung masama na ginagawa ng ibang tao. Tandaan niyo po ito, that nobody dies from a snake bite. Kinakatakot natin ang mga ahas dahil makamandag sila. Pero hindi po yung tuklaw ng ahas ang nakakapatay sa tao. Alam niyo po kung bakit namamatay ang taong natuklaw ng ahas? Kasi hinayaan niya na manatili yung kamandag ng ahas sa kanyang katawan. Hindi ka mamamatay sa tuklaw ng ahas kung mailalabas mo ito. Amen? At ganyan din po yung mga masasamang nararanasan natin. Hindi ka naman dapat magalit, hindi ka naman dapat malungkot, hindi ka naman dapat mag-alala, hindi naman dapat masira ang iyong kapayapaan. Kung hindi mo hihigupin yan, kung hindi mo tatanggapin yan at hahayaan mo dito sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong kalooban, you can reject the evil that other people is giving you. Sabihin mo, hindi ko tanggap yan dahil hindi nakakatulong yan sa akin. Imbis na higupin natin yung negatibong ginagawa ng ibang tao sa atin, here is a better option. Here is a better choice. Absorb the grace of the Holy Spirit. Absorb the presence of the Holy Spirit in your life. Sabihin mo, ang simple pero napakagandang dasal na ito, Come Holy Spirit. Hindi natin maalis sa ating buhay na tayo ay paligiran ng mga masasamang nangyayari, taong may masasamang ugali. Pero pwede natin piliin na papasukin natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Mas maganda pa nga, tapikin niyo po ang inyong puso. Pag sumasakit ang iyong loob, mas maganda pa pag sumasakit ang iyong loob, tapikin niyo ang inyong puso. Anong ibig sabihin ng pagtapik? Ginigising mo ang iyong puso. Ang pagtapik ay pagpagpag. Inaalis mo ang alikabok na masama dyan sa iyong puso na palagi natin ginagawa. Umpisa ng misa. Pag tayo ay nagkukumpisal sa Diyos, napansin niyo po, sa isip, sa salita, at sa gawa. Anong dasal na yon? Pinapaalis mo, inaalis mo yang masama dyan sa iyong puso. At pagkatapos mong tinapik o pinagpag ang iyong kalooban, sabihin mo, halina banal na Espiritu. Halina Espiritu ng kapayapaan at pagmamahal. Meron kang choice. Pwede kang pumili na umalis sa mga taong ginagawang mahirap, mabigat at masama ang iyong buhay. At lumapit ka palagi sa Diyos. Absorb, receive the Holy Spirit. Pangatlo at kahuli-hulihan, lift your hurt, your pain, your negative experiences to God. This is the best action to do, to heal ourselves from our pains, from the negativities of life. Alam niyo po ang agila, isa lang po ang kaaway niyan pag lumilipad na sa himpapawid, sa ere. Ang uwak, the crow. Yung pong maitim na ibon. Ang uwak lang po ang may lakas ng loob na tukain ang ulo, ang likod ng agila pag ito ay lumilipad. Pero kahit na inaaway po ng uwak
ang agila. Anong gagawin po ng agila? Hindi po niya aawayin, hindi po niya tutukain din, hindi po niya kakagatin ang uwak. Napakaganda po ng teknik ng agila para mapaalis itong kaaway niya. Lilipad po ang agila, mataas sa mataas. Habang tinutuka po siya sa likod ng uwak, hahayaan po niya na napakataas ng kanyang lipad hanggang mawalan po ng oxygen o ng ere, ng hangin ang uwak. Dito po mahihimatay ang uwak, mahuhulog galing po sa langit. Tingnan niyo po yung ginagawa ng agila. Hindi po siya nakikiaway, pero umaakyat siya sa langit. Ang tanong ko po sa inyo, kayo, ano kayo? Agila o uwak? Pag meron taong ginagawa niya miserable ang buhay mo, ang pinakamagandang gawin ay itaas mo siya sa Diyos. Pag meron kang sitwasyon o karanasan na napakahirap at imposible, anong magandang gawin? Iangat mo ito sa Diyos. The best response to get healed from our hurt, to get help from our impossible situation, is to leave everything to God. Bring your fight to the heavens. Huwag kang mananatili dito sa baba. Dahil lalo kang ibababa, ipapabagsak, at lalong gagawing mabigat ang iyong buhay ng ibang tao at ng iyong sitwasyon. Mga kapatid, tayo din ay inaanyayahan maging kalapati. Dahil ang Banal na Espiritu dumating daw sa isang larawan ng kalapati. Tanong kalapati, tahimik, payapa. Ba't kaya mong maging tahimik at payapa sa gitna ng iyong mga pagsubok? Dahil alam mo, nandiyan ang Diyos handang tumulong sa iyo. Tatlong magandang tugon para tayo gumaling sa ating negatibo at masakit na karanasan. Tatlong tulong sa atin na mga nahihirapan sa buhay. Una, ibalik mo doon sa masama ang mabuti. Huwag kang gaganti. Gumanti ka ng mabuti. Pero pangalawa, tanggapin mo ang Banal na Espiritu. Papasukin mo ang grasya ng Diyos. Hindi ang masama. Kahuli-hulihan, iangat mo, itaas mo lahat ng iyong pinagdadaanan sa Diyos. Dahil sa kamay ng Diyos, mapapaganda niya. Ano man ang pangit, sa kamay ng Diyos, magagawa niyang posible ang imposible. At sa kamay ng Diyos, magkakaroon ng bunga ang buhay na kapos. Huwag kang mag-alala. Nandito ang Banal na Espiritu. Kaya naman, sa ating dasal, sabihin natin, salamat Banal na Espiritu at tulungan mo kami ngayon at magpakailanman. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hatid ng kaalamang mangailangan tayo ng tulong ng Banal na Espiritu sa pagharap ng mga paghamon ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nang ang buong simbahang Katolika ay laging maging kasangkapan ng pakikipagkasundo at tagapagtaguyod ng pagkakaisa ng lahat, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nang ang mga pinuno ng simbahan ay patuloy na maging inspirasyon ng kanilang mga pinamumunuan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nang ang lahat ng guro ay makapagkintal ng mga tunay na pagpapahalaga sa kanilang mga tinuturuan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Espiritu ng buhay at kabanalan, gabayan mo ang aming mga puso sa landas ng pagmamahalan at paglilingkod ng kami maging tunay na mga kasangkapan sa pagpapatatag ng kaharian kung saan ka nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Panginoong Yesukristo, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayon ginaganap ang paghahaing ito na siya rin nawan maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtutubos ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritong lumulukob sa mga taong tinubos na iyong tinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang na binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos ng bansa, ikaw ang dinadakila. Espirito'y lumikha na nakakaisang diwa, kaya kaysa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, nariritong ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, alalahanin natin at ipagdasal ang ating mga kapatid na may sakit at kapansanan.
Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo po sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabangan mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo. At ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Isa sa mga salita ng paglalarawan ng Banal na Espiritu na ginamit ni Jesus ay ang salitang Griego na paraklito. Paraclete. Ang salitang ito ay naglalarawan din po sa isang asawa. The word paraclete was also used to describe the wives. At ano pong ibig sabihin ng paraklito? Katuwang. Yan po ay ang trabaho, ang papel ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Tulong. Kung paano ang isang babae na nag-asawa, tinutulungan niya ang lalaki para mapangalagaan, para maging mabuti ang kanilang pamilya, ganyan din po ang Banal na Espiritu. Katulong, katuwang sa ating buhay. Hindi tayo sinasakal ng Banal na Espiritu. Hindi tayo sinasakop ng Banal na Espiritu. Siya'y nandyan, handang tumulong kung tayo ay magpapatulong. Kaya nga po ang aking assignment sa inyo, ngayon pong linggo ng Pentekoste, na buhay ang Banal na Espiritu, sana maging paraklito din tayo sa ibang tao. Tumulong ka sa isang tao na kahit man hindi siya humihingi ng tulong, pero nararamdaman mo, kailangan niya ang iyong tulong. Gabayan mo ang taong iyon. Be the Holy Spirit to other people this Sunday. Pag kayo ay tumutulong, pag kayo ay nagbibigay, mas marami pa ring biyaya ang iyong matatanggap. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.